Hello mga madam at sir, good morning po. Welcome back. And for today's video, meron lang po sana akong gustong i-share sa inyo. Though hindi po maganda itong ibabalita ko, pero for awareness na din po and para malaman ko din po kung ano mga sakaling magiging opinion nyo about sa issue na to. Ngayon po ay I think pasado alas 7 na ng umaga. Medyo maaga kasi ako nagising kanina eh. Mula sa mahabang pagkakatulog mula kahapon na pag-uwi ko galing office after ng shift. Siguro sobrang pagod at puyat. Kaya, yun, medyo mahaba yung naging tulog natin. But, thank you naman po kasi, ayun nga, naging nakapagpahinga tayo ng maayos. At, ayun na nga po, going back dun sa issue, aminin ko po na oo, may mga times po na nalilita ko. Pero hanggat maaari po, sinisikap ko na pumasok hanggat kaya ko. Like, umiwas umabsent kasi, syempre, mahirap na baka ma-double kill tayo, may elbow tayo na wala sa oras since kaka-regular ko lang po. Kaya, yung nangyari kahapon, medyo nabigla po ako kasi hindi ko na-expect na magkakaroon ako ng meeting with HR. Actually, nakakatawa nga kasi ang may meeting with HR kahapon is yung kaklose ko sa team namin. Tapos, sobrang kabado niya. Isip niya baka last day na daw niya kahapon, napapaalam na siya sa akin. So, ako naman bilang kaibigan niya, syempre sabi ko sa kanya, huwag kang mag-isip ng negative. Mali mo, wala lang yan. Diba? Baka refresher lang, ganun-ganun. Kaya, think positive lang. So, after nung meeting nila, ayun, nakahinga naman siya ng maluwag at may trabaho pa rin siya. Yun nga lang, after nun, ako naman yung biglang sinabihan ng coach ko na meron din daw akong meeting with HR. So, nagtaka ko bakit. Sabi niya, wala pa daw siyang idea kung bakit, pero it's about NTE. So, sa mga hindi pa po nakakaalam, ang NTE po is notice to explain if may mali kang nagawa. Ngayon, ang meeting daw is around 5 a.m. So, 1 hour before end of shift. Akala ko hindi na matutuloy kasi sabi ng coach ko, wala pa daw nagre-reach out sa kanya from HR. Pero maya-maya lang, tinatawag na siya ng OM namin. Kaya yun, tinawag na rin niya ako. Pumunta na kami sa office ni OM kasi virtual po yung magiging meeting. So, though physically nandun ako, pero alam niyo po, parang wala naman dun po yung presensya ko. Kasi, parang, naisip ko lang, bakit nangyari to? Bakit ako nandoon? Bakit ganito? Bakit ganyan? Though kahit papano naman po, naintindihan ko naman po yung mga sinabi sa akin about kung tungkol saan yun, about sa process, at kung ano mga pwedeng maging hatol sa akin if in case na mapatunayan nagkasala ako. So, pero parang alam yun, pag pasok dito, labas din dito sa kabila kasi parang wala nga. Yun nga po kasi parang ang gulo, bakit ganun? Pero dahil may ilang minuto pa bago matapos ang shift, so kinausap ko si coach baka pwedeng pakinggan namin yung call ko na naging basihan nila para bigyan ako ng NTE. So nagulat lang ako kasi yung call na yun is 2 months ago pa. And yun din yung kinoaching niya sa akin parang a week ago. Which is ang hatol sa akin ng QA is yellow flag lang. But if in case na maulit, magpo-progress. Kasi since yun lang naman yung first time. Kaya nagtataka ko bakit biglang nabigyan ako ng NTE para doon. Tapos yun, nag-usap kami ng coach ko, bakit ganito, bakit ganyan, ano ba yung mga dapat gawin. And if mag-explain naman daw agad ako, mag-reply sila agad, pwedeng makabalik din agad ako in less than a month. Pero ang naguguluhan lang ako kasi after nung meeting na yun, nag-take effect agad yung suspension. So, kailangan ko nang agad mag-log out. Pero dahil nga, tulad sabi ko kanina, ilang minuto na lang before my end of shift. So, nilubos-lubos ko na. Kaya pinakinggan na muna namin yung call ko.
Kasi sa previous na trabaho ko, may company kasi ako na pinasukan before na nabigyan din ako ng NTE. Dahil po sa 3 consecutive months ako na hindi pumapasa sa CSAT or sa customer satisfaction, which is mahirap naman talagang i-maintain. So, ayun nga. Pero hindi ganun yung process eh. I mean, since mayroon akong, so initial ako ng NTE, pero after that, nakakapasok pa po ako hanggang sa magpasa ako ng explanation ko within 5 days hanggang sa ma-receive ko yung hatol. Doon ko lang nalaman na, yun nga, doon lang nag-take effect yung hatol nila sa akin. Pero nakakapasok pa rin po ako while waiting. Yun nga lang dito, nagtataka ako bakit wala pa namang hatol. Suspended na agad ako for a month. Ayun. Ay. So, syempre, kung isang buwan yun, ibig sabihin, isang buwan ako hindi sasahod. So, paano na lang mangyayari? Diba? Okay, may ipon ako or wala, isang buwan akong hindi sasahod. So, hopefully, hindi ganun po yung mangyari. So, since kaya dapat kagabi may pasok ako dahil nga suspended na ako, kaya ayun, nagtulog lang ako. And so since wala naman din ako ibang pwedeng asahan financially, so kailangan ko din mag-isip starting today kung yung pwede kong pagkaabalahan at possible na pagkaperahan para while waiting sa result meron akong nagagawa at hindi lang ako nakatunga nga dito sa bahay. And sana nga po maging maganda yung magiging resulta nito after kong mag-send ng explanation later. Huwag naman sana na ma-terminate ako kasi syempre bago pa lang ako kaka-regular ko pa nga lang, 'di ba? Tapos ganun agad. Or sa tingin nyo, makakabalik pa kaya ako? Ayun lang po.